Siya si Angelica Elizabeth Zambrano Mora mula sa bansang Ecuador. 18 taong gulang siya nang kanyang inihayag ang testimonya tungkol sa langit at impyerno. Dati ay malayo ang loob niya sa Panginoon. Nang dahil sa impluwensya ng kanyang mga magulang, nagbalik loob ito. Nagsisi at humingi ng tawad sa Panginoon bago sumalang sa 15 araw na pag-aayuno. Ayon sa kanya, habang sila'y nagdarasal, ay biglang lumiwanag at nakita niya ang pagbukas ng langit na may 2 anghel na pababa. Sinabi sa kanya na kailangan niyang maghanda dahil malapit nang ipakita sa kanya ng Panginoon ang langit at impyerno. At para makita ito ay kailangan niyang mamatay. Ika-7 na araw ng Nobyembre, nakarinig siya ng boses ng banal na espiritu at sinabing, "Maging handa dahil ang araw na ito ay ang iyong kamatayan." Kahit siya'y takot na takot, isinuko niya ang kanyang buhay. Ang mga kasama nila sa pag-aayuno ay pinahiran siya ng langis at ang kanyang pakiramdam ay hindi maipaliwanag na bagay na nakapaligid sa kanya. Biglang sumikip ang dibdib at nahirapan na siyang huminga. Doon na nagsimula ang kanyang pagkamatay sa loob ng 23 oras. Nakita niya ang napakaraming anghel na nagtitipon at narinig ang tinig ng Diyos at sinabing, "Huwag kang matakot anak, dahil ako ang Panginoon, ang iyong Diyos, at ako'y dumating dito upang ipakita ang aking ipinangako." Masyadong maliwanag para makita ang mukha ng Panginoon, ngunit nakita niya na maningning ang buhok at nakasuot ng puting damit at may gintong pamigkis sa dibdib. At nakalagay, "Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon," at nakasuot ng makintab na gintong sandalya. Iniabot niya ang kanyang mga kamay sa akin, at nang hinawakan ko ito, alam ko na simula nang ipakita sa akin patungo sa langit at impyerno. Aniya ni Angelica. Biglang umuga ang lupa at bumiyak sa gitna. May isang madilim na lagusan kung saan sila bumaba. Isang kakilakilabot na kadiliman at malaking bilog ang kanyang nakita. Narinig niya na maraming boses ang sumisigaw. Napakainit dito at tila masusunog ang kanyang balat. At ito na pala ang lagusan papuntang impyerno. Pagdating sa dulo ng lagusan, ay may iniabot ang Panginoon na papel at lapis upang isulat ang kanyang makikita at maririnig. Nakita niya ang kakilakilabot na itsura ng mga demonyo. Tumatakbo sila ng mabilis at may mga hawak na bagay sa kanilang mga kamay. Ang sabi ng Panginoon, ang mga demonyong tumatakbo ng mabilis ay patungo sa lupa upang sirain ang sangkatauhan at dalhin patungo sa impyerno. Pagkatapos ay idinala siya sa isang selda na may isang binatang nasusunog sa gitna ng apoy at may nakasulat sa kanyang noo na 666. Inuuod at nabubulok habang nasusunog ang katawan ng binata. Humingi ng tawad ang lalaking ito sa Panginoon, ngunit huli na ang lahat. Dati itong may pananampalataya, ngunit tinalikuran siya, napunta sa maling landas at nalulong sa masamang bisyo. Ang sabi ng Panginoon, hindi inilikha ang impyerno para sa sangkatauhan, nilikha ito para sa demonyo at kanyang mga anghel. Ngunit dahil sa kasalanan at kakulangan ng pagsisisi, dito bumabagsak ang mga tao. Anak, ibinigay ko ang aking buhay para sa sangkatauhan. Ibinigay ko ang aking buhay dahil sa pagmamahal at awa. Nakita ni Angelica ang pagluha ng Panginoon at sakit na kanyang nadarama habang pinagmamasdan ang mga tao sa impyerno. Sa kabilang selda, may nakita si Angelica na babaeng inuud ang muka at walang tigil ang pagsakal ng demonyo.
Iyon pala ang kanyang lola. Nang dahil sa hindi pagpapatawad, ay hindi rin siya pinatawad ng Panginoon. Ayon sa Panginoon, may pag-asa ka pang magpatawad habang ikaw ay nasa lupa. Ang sino mang hindi magpatawad ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Habang sila ay paalis sa lugar na iyon, ay nakita na Angelica na napakaraming kaluluwa ang nahihirapan at nasusunog sa impyerno. Iniaabot nila ang kanilang mga kamay at nakikiusap na ilabas sila sa impyerno. Ngunit wala nang magawa ang Panginoon at sinabing, masakit para sa akin ang mga bagay na ito, kaya pakiusap, sabihin mo sa mga tao na habang sila'y nabubuhay sa mundo, ay may pag-asa pa silang magsisi. Nakita rin na Angelica ang mga sikat na artista na nasa impyerno. Isa rito ay si Selena. Katulad ng iba, siya ay nakikiusap sa Panginoon, ngunit huli na ang lahat. Sinabi niya na wag nang pakinggan ang kanyang mga kanta dahil lalo siyang pinahihirapan ng mga demonyo. Nakita niya dito rin si Michael Jackson. Nang dahil sa pakikipagkasundo sa demonyo upang makamit ang kasikatan, ay narito siya ngayon sa impyerno. Ang sino mang humahanga sa kanya ay isang patibong na demonyo at sila'y mapupunta rin sa impyerno. Pinakita kay Angelica ang libo-libong mga taong nahuhulog sa lagusan ng impyerno at sinabi ng Panginoon, "Anak, sabihin mo sa mga tao ang katotohanan, ang lahat ng iyong nakita dito, upang sila'y magsisi at lumapit sa akin." Ipinakita rin sa kanya kung saan nagpupulong ang mga demonyo upang pagplanuhan ang pagwasak sa mga tao. Sa huling sandali, hindi makapaniwala si Angelica sa kanyang nakita. May bata na 8 taong gulang na nasa impyerno. Ang dahilan ay walang ibang ginawa ang bata kundi kukulin ang kanyang oras sa panonood ng cartoons noong siya ay nabubuhay pa. Ang bata ay napapaligiran ng mga demonyo, nakahawig ng mga cartoons. May Dragon Ball Z, Ben 10, Pokemon, Dora at marami pang iba. Ang sabi ng Panginoon, kapag ang bata ay may kaalaman na may langit at impyerno, kung gayon, may pagpipilian sila kung saan nila nais mapunta. Marami pang bata ang nasa impyerno, kaya't sabihin mo sa mga magulang na turuan ng kanilang mga anak at sundin ang aking mga salita. Nang sila'y nakalabas sa lagusan ng impyerno, ay biglang may liwanag at pumaitaas sila sa langit. Ang mga anghel ay nagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Nakita ni Angelica ang isang mesang hindi niya matukoy kung hanggang saan, dahil sa haba nito at libo-libong upuan ang nakapaligid dito. Aniya, may mga plato, ginto at napakaganda nito. Pumunta sila sa isang hardin at napakaraming tao ditong kilala sa Biblia. Ngunit hindi sila matanda, ngunit mga bata. Nandito sina David, Joshua, Moses at si Abraham. Nandoon din si Magdalena at Sarah. At itinuro sa kanya ng Panginoon si Maria, ang kanyang ina. Sabi ng Panginoon, sabihin mo sa mga tao na walang kinalaman ng aking ina sa nangyayari sa mundo. Ako lamang ang makakapagligtas at wala nang iba. Dagdag pa ni Angelica, nakita niya ang gintong mansyon at para ito sa mga tao. Sila ay tumawid sa gintong tulay at lahat ng nakikita niya ay maningning at napakaganda. May narinig siyang mga tinig at dinala siya ng Panginoon sa isa pang hardin. Napakaraming bulaklak na nagbibigay puri at doon pala nanggaling ang tinig. Ang lahat ng nakita niya ay hindi pangkaraniwan. Bago siya pinabalik sa lupa, ay ipinakita sa kanya kung anong mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon. Tila isang malaking screen ang lumantad at nakita niya na magkakaroon ng mga aksidente at di maipaliwanag na mangyayari sa mundo sa oras ng pagbabalik ng Panginoon.
Maraming aksidente, ngunit walang kamatayan sa araw na iyon. Biglang maglalaho ang libo-libong mga tao, pati ang mga sanggol na nasa sinapupunan ng mga babae at sila'y nagsisigaw. Ngunit walang sino man ang nakakaalam kung kailan ang aking pagbabalik. Maging ang mga anghel sa langit, kundi ang Ama lamang. Pagkatapos nito ay ibinalik si Angelica sa lupa. Umabot ng 5 oras bago siya nakapagsalita at naimulat ang kanyang mga mata. Siya ay sobrang nangihina. Umabot ng 2 linggo bago niya nabawi ang kanyang lakas. Ito ang huling pahayag ni Angelica sa kanyang testimonya na hindi ito biro o panaginip. Totoo ang impyerno. Sa lahat ng hindi naniniwala, gusto niyang sabihin na totoong totoo ito. Ngayon ang araw na dapat imbitahan ang Panginoon na tagapagligtas ng buhay. Ito ay simple ngunit mahalagang sabihin sa Kanya. Tinatanggap kita, Jesus, na aking tagapagligtas. Ibinibigay ko ang aking buhay at kaluluwa sa iyo. Gusto kitang makasama ng walang hanggan. Piliin mo ang iyong kapalaran, buhay o kamatayan, langit o impyerno, si Jesus o ang dyablo. Ito ay malinaw. Kahit ang ginagawa mo ay mabuti o masama, ikaw ang pipili ng iyong tadhana. Buhay na walang hanggan o dagat ng apoy. Isipin nyo itong mabuti. Kailangan nyo nang magdesisyon ngayon. Namatay si Jesus para sa atin, para sa ating mga kasalanan. Binigyan niya tayo ng pagkakataon dahil sa kanyang awa. Tanggapin nyo siya bilang iyong tagapagligtas. At ngayon narinig nyo ito, huwag nyong hayaang masayang ang iyong buhay sa impyerno. Kung kayo ay mahilig sa ganitong kwento, maaaring i-click ang subscribe button at samahan niyo akong muli sa susunod na tunay na istorya.